Sabay-sabay tayong pumalakpak, humiyaw, huminda, pumalakpak, come on! Huminda, lumundag, at humiyaw, pumalakpak, huminda, lumundag, ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Come on! Ako ay narito ngayon, naghihintay, naasam-asam presensya. Not
you, Panginoon. Di ka nagkulang, Panginoon, sa aming buhay. Yes, Lord. Kami, Panginoon, ay nandito sa iyong harapan, Panginoon. Nangandang sumamba sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit, in this place. Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama
Panginoon. Hallelujah! Sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon. Kahit kailan, kahit kailan. Come on, church, let's worship the Lord. Biyaya ko sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. inibig mo ako noon. Paman kahit kailan, kahit kailan. Di
Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, tunay na wala kang katulad sa aming buhay, Lord. Walang salita, Panginoon, yung makapaglalarawan ng kabutihan at kadakilaan mo sa buhay namin, Lord God. Panginoon, today, we want to thank you, Lord, for your presence that we feel in this place, Lord. Thank you, Lord, dahil today nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon. Lord, we are humbling ourselves before you, Lord God. Nakikita mo, Panginoon, yung puso namin, Lord. Ano man, Lord, yung mga karumihan at kasalanan na nagawa namin, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord. We ask forgiveness, Lord. Linisin niyo, Lord, yung puso namin. Nang sa ganun, Panginoon, yung mensahe mo ngayong araw na to ay matanggap namin ng buong buo, Panginoon. And Lord, we ask for your divine protection sa apat na sulok ng lugar na ito, Lord God. Lord, ikaw, Panginoon, magpadala ng mga anghel mo upang, Panginoon, walang gawa ng kaaway, Panginoon, ang makakapasok dito at makakapagpigil, Lord God, ng paghahayag ng salita mo, Lord. Thank you, Lord, for this beautiful day, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kadakilaan at pagmamahal mo sa amin. Today, Lord, itago niyo ako, Panginoon, sa inyong likuran, Lord. Anoint my tongue, Lord, nang sa gayon lahat, Lord, nang lalabas sa aking mga labi ay tanging mga salitang nais mong ihayag sa bawat isa, Lord God. Buksan niyo, Lord, yung puso't isipan namin, Lord, nang sa ganon, yung mensahe at aral na nais mo na matanggap namin, Panginoon, ay talagang pumasok sa aming mga puso, Lord God. At ito, Panginoon, ay mai-apply namin sa aming buhay. Kaya, Lord, patuloy ka po naming dadakilain at sasambahin, Lord. We give you back all the highest calling of praise and worship. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. Amen. So, ayan. Good morning po sa ating lahat. So, ngayong buwan po, no, ang ating pong team ay Gifted to Serve. And it's all about stewardship of talent and calling. So, ito pong, nung nasabi po sa akin na magsasalita po ako sa harapan upang maghayag ng salita ng Panginoon, sobrang nagulat po ako. And nung nakita ko po kung ano yung ating team this month, sabi ko po sa Panginoon na, Lord, ang ganda naman ito. Kasi I was once a person po na hindi ko iniisip that I am gifted, na meron akong talent. Ganun po yung tingin ko sa sarili ko before. Pero nung unti-unti, nung unang linggo na itinuro po sa atin ng Pastora Jenny yung about discovering your gifts, doon pa lang po ay na-touch na yung heart ko. Kasi dito itinuturo po sa atin kung paano natin madidiscover kung ano yung gifts and talents na meron tayo. Kasi lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon ito. Lahat po tayo ay binigyan at nalaman natin kung ano yung iba't ibang klase ng gifts and talents na meron tayo. Sumunod naman po last week na ituro sa atin kung paano natin ito gagamitin. No? Sabi, use your given gifts and talents for the advancement of God's kingdom. And ngayon linggo naman po ang pag-uusapan natin is vocation as ministry. So kung paano naman po natin gagamitin yung ibinigay sa atin sa araw-araw nating buhay. And para mas maintindihan po natin, alamin po muna natin yung ibig sabihin ng vocation and ministry. Sabi po dito, vocation came from a Latin word, vocatio, which means calling. And vocation din po also means profession or occupation. And ministry is synonymous to the word service. So vocation as ministry means viewing one's life work as a divine calling from God to serve Him and humanity. So, ibig sabihin po, yung araw-araw na ginagawa nating pagtatrabaho sa buhay is our divine calling to serve God and the people around us. And may iba-iba po pong klase ng vocation. Pwede pong ito ay about sa married life, wherein viewing our marriage as a vocation to love, serve, and help yung ating spouse and children to reach salvation, yung ordained ministry po para sa mga bishops and pastor, and also yung work and profession. Ibig sabihin po, using one's daily job, talents, and careers
as a means to serve the common good and God. So yung mga ginagawa po pala nating pagtatrabaho, no, it is a vocation po na ginagawa natin para sa Panginoon. And ang ating pong verse ay manggagaling sa Colossians 3:23 to 24. Sabi po dito, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Ito pong verse na to is very malapit sa puso ko kasi isa po ito sa mga nagpapalakas sa akin before nung ako po ay nagtatrabaho pa sa food industry, no? And hindi po talaga madali yung trabaho na yun, kaya kailangan mo ng salita ng Lord para palakasin ka. And alam natin po na yung trabaho, work is a huge part of our lives. Kahit ano pa po yung trabaho mo, anumang posisyon meron ka, estudyante ka man, or isa kang asawa o nanay na nag-aasikaso sa bahay, all of us spend a significant amount of time working. Part na po siya talaga ng buhay natin. At marami sa atin, sineseparate natin yung ang ating work life from our spiritual life. Pero hindi naman po dapat ganun, no? Na para bang yung Sunday is for worship, Monday is for work. As if God only cares kung ano yung nangyayari dito sa loob ng ating church. Na dito lang tayo nakakapag-serve sa Lord. Pero Paul shatters that divide. He reminds us that every vocation, lahat po ng trabaho, teacher ka man, nurse, estudyante, magulang, all of that is a form of ministry when done for the Lord. Lahat po pala ng bagay na ginagawa natin ay pwedeng maging pagpupuri sa Panginoon kung ang nasa puso natin ay ginagawa natin to para sa Kanya. Hindi lamang yung paglilingkod sa Panginoon ay nangyayari sa loob ng simbahan. And part of viewing our work as God's calling is understanding that all work is ministry. Your work is not just your job, it's your ministry. Whatever you do can be worship when done for Christ. So tandaan po natin to. Kahit anong gawin natin sa loob o labas ng simbahan, as long as we do it for the Lord, it can be a worship para sa Kanya. And to further understand ng mas malalim yung ating topic ngayon, meron po tayong 4 na key points. First po is the heart of work. Yan po sabi dun sa verse kanina, whatever you do, work heartily. Paul doesn't limit this to church work. Whatever you do includes every legitimate task. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa natin. Pagtatrabaho mo man yan, pag-aalaga mo man yan sa anak mo, pag-aasikaso sa asawa mo, all of that can be a worship kapag alam natin na ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. It transforms yung ating daily work into a spiritual and sacred endeavor. And work heartily means working from the soul, giving your full energy, passion, and integrity. So kapag narinig po natin to, ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa natin, hindi lang siya ginagawa dahil kailangan. Ginagawa natin siya ng may puso. Ginagawa natin siya with dedication and genuine effort. And kapag ganun po yung ginagawa natin, nare-renew yung perspective natin na hindi mo lang ginagawa yung trabaho mo para sa boss mo, hindi mo lang ginagawa yung pag-aalaga ng anak mo para sa kanila, kung hindi, nakikita mo na lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon. And sabi dito, we do whatever it is that we do with a heart of Jesus. It means na lahat po ng ating gagawin, sasabihin, at yung paglilingkod is out of love, mercy, and grace. Out of a servant heart, tayo nagkakaroon ng pagkikare at concern sa ating kapwa at sa lahat ng nasa paligid natin. Na tinitingnan natin sila higher than ourselves. True service comes from a willing and generous heart. So nawa lahat po tayo ay ganito. Amen po. Amen. And ito po, Christianity doesn't sanctify laziness
or mediocrity. Hindi yung, okay na yan, nagawa ko naman na. Yung, alam mo, yung ramdam mo yung pagiging katamaran na okay na yan. Ganun lang yung parang matapos lang. Pero sabi dito, God is glorified when His people give their best even in ordinary task. Hindi ba po ang dali sa atin ibigay yung best natin kapag nandito tayo sa loob ng simbahan? Halimbawa na lang po yung kapag nag-aayos tayo ng stage, kasi alam natin merong gawain para sa Panginoon. Ibinibigay natin yung best natin para pagandahin tong ating bahay-sambahan. Pero ang sabi po, kahit nasaan ka man, anumang trabaho yan, kapag binibigay mo yung best mo, nag-glorify mo ang Lord. Binibigay mo yung best mo to honor and worship Him. Kaya po kung ilalagay natin sa isip natin na ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay para sa Lord, madali pong ibigay yung best natin. Kasi alam mo na yung pinagbibigyan mo nung effort mo ay hindi lang basta Diyos, kung hindi Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. And dito po, sabi ni Brother Lawrence, the time of business does not with me differ from the time of prayer. Si Brother Lawrence po is a monk who found joy in practicing the presence of God while washing dishes. No? Even in the kitchen became a cathedral when his work was done for God. So kahit po pala simpleng paghuhugas ng pinggan, pagwawalis sa bahay, nagiging worship po siya kung ito po ay ginagawa natin para sa Diyos. Ginagawa natin para mapapurihan siya. Hindi lang, kasi tayo po ang nasa, di ba yung mga estudyante, no, ang mga nanay, kapag inutusan ka maghugas ng pinggan, magwalis ka, maglinis ka ng kwarto, parang ang bigat sa atin na gawin yung bagay na yun. Kasi ang nasa isip natin, utos ng nanay natin. Pero kung iisipin mo na ang Diyos yung nagpapagawa ng sayo at yun ay gagawin mo para sa Kanya, ang dali na gawin yun, ang daling sumunod, ang daling gawin yung best mo. Baka sobrang kintab pa nung sahig nyo sa pagsunod mo sa magulang mo. Diba? Yung kwarto mo na talagang walang alikabok na makikita kasi para sa Lord, nang nasa isip mo, para siya sa Panginoon. And second key point po, ito naman po yung audience of work. Sabi po doon sa sumunod na verse is, as for the Lord and not for men. Kung kanino mo siya ginagawa, para kanino mo siya ginagawa. The Christian's ultimate boss is not a manager, a customer, or a paycheck. It's the Lord Jesus Christ. Kailangan po, alam mo kung para kanino mo ginagawa yung isang bagay. Kung nagtatrabaho, yung pagtatrabaho mo, hindi lang para sa boss mo, hindi lang para sa mga customer na nakakasalamuha mo, at lalo't higit hindi lang para sa salary. Ang ilagay po natin sa isip natin na ang lahat ng ginagawa natin is for the Lord Jesus Christ. When we work only for human approval, frustration and burnout follow. When we work for the Lord, even the smallest act gains eternal significance. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Dong last week, na all your decisions today can affect your eternal condition tomorrow. So, ngayon po, today, let's decide na i-please natin yung Panginoon and not the people around us. Kasi, not all the people around you mapiplease mo. Hindi ba po? Hindi naman lahat ng tao gusto yung ginagawa mo or na-appreciate. Pero kapag ang nasa isip mo na ginagawa mo yan because you want to please God, kusa nang lalabas yung best mo. Kahit na hindi man nagustuhan ng iba yung ginagawa mo, it's okay. Kasi ang nagmamatter is yung kung ano yung nakikita ng Lord sa'yo. And yung gusto ko pong i-share dito, no, na before, meron pong pagkakataon na alam kong kinorek ako ng Lord and i-rebuke ako kasi parang masyado akong nakatuon na tumingin sa kung ano yung nakikita ng tao sa akin. No, na dumating sa point na na-pressure ako kasi sa tao ako nakatingin. So, nagpapasalamat ako sa Lord na nangyari yung isang bagay na yun wherein na parang pakiramdam ko, I was not able to give my best sa Lord kasi sa tao ako nakatingin kung paano nila ako tinitingnan. And dahil doon, natutunan ko na ang importante pala sa lahat
ay hindi ka after sa approval ng mga tao na nasa paligid mo. Hindi ka after sa approval ng mga pastors, mentors, or boss mo. Kung hindi, you are after the approval of God. Yung ipiplease mo yung Lord sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi kapag ganun yung ginawa mo, walang pressure, hindi ka mafo-frustrate and mababurn out. Our work and all our activity should be done in a way with a heart and with the goal of pleasing God. Naalala ko po, itong 1 Thessalonians 2, verse 4, hindi ko lang po nailagay dyan. Sabi po dito, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not to please man, but to please God who tests our hearts. This means po na hindi madaling makuha yung loob ng ibang tao. Pero mas okay, mas magaan kung ang tutuunan natin ng pansin is ma-please natin ang Lord at gawin natin kung ano yung para sa Kanya. This means integrity in unseen places. You don't cut corners or grumble because your work becomes worship. Di ba po, kapag may nakatingin sa atin, may nagbabantay, andali po na gawin kung ano yung tama. Ginagawa natin kung ano yung talagang tama kasi ayaw natin na mapagalitan tayo o mapuna. Pero paano po kapag walang nakakakita sa inyo? Ginagawa pa rin po ba natin kung ano yung tama? Ginagawa pa rin po ba natin kung ano yung itinuro sa atin kahit walang nagbabantay? So, ito po, naalala ko yung sa trabaho ko na integrity is very important. Kasi kapag humahawak ka ng pagkain na sinuserve mo sa tao, it's important to follow yung standard procedure. So, hindi naman all the time, nandyan yung manager mo para bantayan ka. Ang nagmamatter na lang dito is yung integrity mo that you are doing the right thing kahit walang nakakakita. And sa atin po, alam natin na hindi man tayo nakikita ng mga tao, akala mo walang nakakakita, but you know the Lord sees you. Kaya gagawin natin kung ano po yung tama, no? Kung ano po yung itinuro sa atin ng Lord. Kasi alam natin na nakatingin siya sa atin. Instead na mag-complain po tayo, kasi yung grumble po is complaining eh. Let's give our best para gawin ko ng tama yung ating trabaho to glorify God. And sabi po dito sa Colossians 3:22, slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you and to carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Yun po yung kailangan. Kailangan sincere yung heart natin na ginagawa natin yung tama para sa Panginoon at hindi lang dahil may nakakakita sa atin. Integrity means you are the same person in private as you are in public. Hindi po dalawa yung pagkatao natin na kapag mag-isa na lang tayo, iba yung character natin. Kapag iba rin yung pinapakita natin kapag nasa harap tayo ng maraming tao. Kailangan totoo tayo sa sarili natin na kung ano tayo, ganun tayo privately and publicly. And if integrity means you are a whole person, and if you are a whole person, then you will work nang meron ka ring buong puso. You will work with all your heart as working for the Lord, not for men, because it is the Lord Christ you are serving. Working with integrity is part po ng ating Christian witness or Christian life. For application po, do I see my workplace as a platform for ministry? Nakikita niyo po ba na platform of ministry yung mga trabaho, yung mga places ng trabaho nyo or hindi po? So ngayon na napakinggan po natin yung dalawang key points, nabago na po ba yung pagtingin natin sa workplace natin? Na pwede po pala itong maging ministry natin? And next, do I serve people as if I were serving Christ? Sabi ko nga po kanina, di ba po ang bilis nating mainis kapag ang daming utos ng nanay.
Kapag yung boss natin, pinapagawa sa atin yung mga bagay na hindi na natin trabaho. Pero again, kaysa magreklamo, why not give your energy, give your best na gawin yon kasi ang nasa isip mo, you are doing it for the Lord. Naalala ko po si Brother Joe. Ayan, madalas po kasi siyang, pag uuwi siya, madalas po siyang nagre-reklamo sa akin na pinapagawa sa akin ng boss ko to, hindi ko naman natutrabaho eh. Ganun po yung sinasabi niya sa akin. So, ako naman po, bilang nagtrabaho din dati, naiintindihan ko po siya. And ang sabi ko nga po, hindi po talaga madali yung mga ganong sitwasyon. Pero kung mababago po yung mindset natin, na hindi natin yun gagawin dahil inutos ng boss, kung hindi ginagawa natin out of love para sa Panginoon, hindi para sa boss, hindi para sa mga nanay or magulang na nag-uutos sa atin. Move out from your comfort zone and make an effort to spend time in building relationships and understanding sa mga nakakasama mo. Kasi maaari na ikaw yung gamitin ng Lord for them na makakilala sa Kanya. So, wag po tayong mahiya na, kunwari, may ka-work tayo, nakita mo na malungkot siya. Madalas kasi, di ba, parang nag-hesitate tayo na lapitan sila. What if kailangan niya ng kausap? What if kailangan niya ng advice mo? At alam mo na yung mabibigay mong advice ay mabuti dahil ito ay galing sa Lord. Di ba? What if ang pinaka-the best na magagawa mo is ipag-pray siya pero nahihiya ka? So, mag-move tayo sa comfort zone natin. Huwag po tayong mahiya na gawin yung bagay para sa Panginoon. Kung nasa trabaho ka man, nasaan ka man, kung kailangan mo humakbang at tulungan yung mga taong nasa paligid mo, mag-build ka ng relationship sa kanila for them panakita sa buhay mo na kung sino yung Diyos na sinasamba mo. And for our third key point po, the reward of work. From the Lord, you will receive the inheritance. In Paul's day, many of his readers were slaves, people who owned nothing, yet he promises them an inheritance from the Lord. The inheritance comes directly po from the Lord. And this refers to the final, joyous, and eternal possession of salvation and being with God. Yun po yung reward na nag-aantay sa atin. Yun po yung tinutukoy na inheritance dito. Di ba po ang sarap? Ang sarap naman po na yun pala yung nag-aantay sa atin, sa ating pagtatapat na sa lahat ng ginagawa natin yun para sa Panginoon. The world may not reward you fairly, but God sees every act of faithfulness. Hindi man po laging nare-recognize yung ginagawa mo ng mga tao sa paligid mo, it's okay. Kasi nakikita naman po ng Lord lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Kanya. And He acknowledges yung faithfulness mo. Nakikita po ng Lord yon. Your reward is not just a paycheck, it's eternal recognition from the King of Kings. When we see that doing something from the Lord means not doing something for His needs, but doing something to receive His reward, nagbabago po lahat. It changes everything. Namamotivate po tayo yung obedience natin, and it humble our hearts. It also purify our motives. Na hindi lang tayo nakatingin dun sa bagay na makukuha natin dito, kung hindi yung nare-recognize ng Panginoon yung mga ginagawa mo. Yun po ang sarap nun sa pakiramdam. Hindi man makita ng mga tao sa paligid mo palagi kasi they are also busy serving the Lord. Pero kapag yung alam mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, He recognize everything na ginagawa mo. Yun lang enough na to give you joy. Hindi na nagmamatter na ma-praise ka ng mga tao sa paligid mo or yung magandang sasabihin nila as long as alam mo that the Lord sees all the work you do for Him. And for encouragement po, God measures success not by status, but by faithfulness. Every honest day's work done for His glory becomes a deposit in eternity. Nagmamatter po yung mga ginagawa natin kasi may eternal significance po yan.
No? Lahat ng paglilingkod mo sa Lord, hindi siya sayang. And yung akala natin na na sinasabi sa atin ng mundo that success is about kung ano yung narating mo, kung ano na yung status mo. No, ang success po natin ay nagmamatter sa pagiging faithful natin sa Lord sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Inside and outside sa church natin. And for our last key point po, identity in work, you are serving the Lord Christ. This is the climax of the passage. No matter what your title is, student, janitor, or CEO, you have one calling, to serve the Lord Christ. So lahat po tayo, we have one calling to serve the Lord. So kung ngayon nakaupo ka dyan, iniisip mo na, wala naman akong gifts and talents na maibibigay ko sa Lord eh. Wala naman akong magagawa para sa Lord. Or parang nakikita mo na marami naman nang naglilingkod sa Lord, parang hindi naman na nagmamatter kung ano yung kaya kong gawin. Hindi po yan totoo. That's deception of the enemy para wag kang humakbang magpagamit sa Panginoon. Sabi po, di ba, sinabi po sa atin na lahat po tayo, iba-iba yung ating calling. Iba-iba po yung calling natin. Tama? Hindi po pwede na kung ano yung kayang gawin ni Sister Kate ay kaya ni Sister Reds. Sabi po ng Pastora Jenny, no two Christians are identical in their gifting. So, ibig sabihin, lahat tayo may kanya-kanyang katawagan ng Lord. Nagagampanan natin at gagawin natin. And all of us, iba-iba man po tayo, pero lahat po tayo ay part of the body of Christ. Kaya po sabi sa 1 Corinthians 12:27, we are unified under Jesus Christ. So, kung nagtatanong ka, naghahanap ka pa kung ano yung gifts and talents mo, ang kailangan na gawin mo ay ihakbang mo yung mga paa mo. No? Hawakan mo yung faith mo, mag-involve ka sa church, isik mo yung Panginoon and His presence. Para ang Panginoon yung magtuturo sa'yo kung ano ba yung katawagan niya sa'yo. Kasi hindi po tayo magsisimba lang. Sabi po dito, we are called to serve the Lord. Lahat po tayo may kayang gawin para sa Panginoon. Sasabi ko po to kasi sabi ko nga, ako noon, ganyan nakaupo lang, nagsisimba. Ang tingin ko, okay na to na nagsisimba ako. Sumisimba, umuuwi lang. Kasi sabi ko, hindi naman ako umaawit, hindi naman ako, lalong hindi po ako sumasayaw, at hindi rin naman po ako marunong gumamit ng mga instruments. At mas hindi ko po nakikita yung sarili ko na magsasalita sa harap. Pero nung pinanghawakan ko po yung faith ko sa Panginoon, no? Eto po pala ako ngayon. Magsasalita po sa harap. Glory to God. No, maghahayag po pala ako ng salita ng Lord. Yung bagay na ayaw mo, yun pala, yun yung calling sa'yo ng Lord. Diba? And dati po, sobrang takot akong tumayo sa harap eh. Nung unang beses po na nag-share ako dito, nanginginig talaga ako and madalas na may mental block ako. Pero ngayon, yung kaba ko may halong excitement and joy. Kasi ngayon po, I am not after pleasing the people around me. Kasi ang nasa isip ko po ngayon is I want to glorify the Lord. Kaya po ang gaan sa puso ko ngayon. And thank you sa Lord po. And ayun po, sabi ko nga po, lahat tayo part ng body ng Christ. And hindi ko naman po malalaman kung ano yung mga kaya kong gawin para sa Panginoon. Kung hindi po ako humakbang. Do not let your fear buries the gifts and talents na ibinigay sa inyo ng Panginoon, but let your faith multiplies them. Hindi ko naman po malalaman na magagamit ko po pala yung pagiging mahilig kong mag-encode, mag-type ng kung ano-ano, parang mag-organize ng mga files, na magagamit ko po pala siya sa paglilingkod sa Lord. Na habang ginagawa ko po yung simpleng pagre-record ng mga attendance, pag-analyze kung sino yung mga taong ito na average na nakuha sa attendance, is magagamit po para sa Panginoon. Hindi ko po malalaman lahat ng yun kung hindi ko po nilakasan yung loob ko at pinanghawakan yung pananampalataya ko sa Lord na maglingkod sa Kanya. And
kaninang umaga lang po, no, meron pong binigay sa akin yung Lord na about sa topic na to nung pinag-pray po ako ni Pastora Kat. And kaya po pala, nabanggit niya po sa panalangin niya sa akin na ibinigay ito ng Lord sa akin kasi naranasan ko itong topic na to. And totoo naman po yun. No? Akala ko po kasi noon, masaya po akong nagtatrabaho dun sa dati kong company dahil sa mga ka-work ko. Not knowing na itong verse pong binigay sa akin, isa po siya sa mga life verse ko, yung Colossians 3:23, na ito yung kalakasan ko nung nagtatrabaho ako kasi hindi naman po madali talaga na ma-please mo yung mga customers. Lalo na po pag customers sila, alam mo na masyadong mataas yung yung expectation na kailangan ma-meet mo kung ano yung gusto nila. Pero yun nga po, and hindi naman lahat ng mga managers mo gusto ka. So, sa akin po, sabi ko, bakit nga ba ako masaya dati na nagtatrabaho kahit mahirap pala siya? Akala ko nga po dahil sa katrabaho, hindi po pala. Kasi po, yung verse na to na pinanghahawakan ko, nasa isip ko na itong mga ginagawa ko sa trabaho ko, hindi para sa customer, hindi para sa managers ko, kung hindi para sa Lord. Kaya po pala, yung may reward ako, may joy ako while doing my work. So lahat po tayo, ano man yung ginagawa nyo, may joy po dyan kung ang motivation and intention mo is you are doing that for the Lord. Amen. And dito po, your workplace is your mission field. Your co-workers are your congregation. At ang na-inspire po ako dito, kapag naaalala ko po si B1 and si Grace. No? Kasi po di ba magka-workmate sila. Kung paano po si B1 ay napaka-strong nung pananampalataya niya sa Lord, na hindi siya nahihiya to share Jesus, to share the Word of God sa kanyang trabaho at mga katrabaho, ka-workmate. No? Kaya ngayon po nakikita natin si Grace dito, naglilingkod na sa Lord. It's because si B1 po is tiningnan niya yung kanyang workplace as her mission field. And yung co-workers nga as her congregation. And nawa tayo po maging ganito. No? Hindi po, wag po natin tingnan yung trabaho natin as source lang ng salary. Or parang, lang siya, kailangan ko magtrabaho kasi kailangan ko mag-provide sa family. No? Nawa po ang maging thinking natin na yung workplace natin, marami pong tao dyan na nangangailangan sa Lord. Ihakbang po natin yung paa natin to share to them kung sino yung Diyos. Makita nila sa buhay natin na isinasabuhay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Tulungan nyo yung mga taong nasa paligid nyo. Hindi natin alam kung gaano nakabigat yung mga pinagdadaanan nila at kailangan na kailangan nila ang Panginoong Jesus. So, nawa po tayo magkaroon ng kalakasan na i-share sa kanila kung sino yung Lord, na pag nakikita nila na lahat ng ginagawa mo, you are praising and worshiping God, sila mismo yung makakakita nun sa buhay mo. Sila mismo yung parang mainggayan sila na sino ba yung Diyos na sinasamba nito? Sino ba yung Diyos na sinasamba ni Ate Marian? Bakit siya ganyan? Bakit siya nagpe-pray bago umalis yung tour, yung bus para sa tour? Hindi ba? Pwede pong ganun eh. Yung ginagawa natin, hindi mo alam kung ano yung effect niyan sa nasa paligid mo. And when you realize you are serving Jesus, every task gains sacred meaning. Ibig sabihin po, walang trabaho na basta lang. Yung lahat ng ginagawa mo, lahat ng yan, if you do it to serve the Lord, it has value kasi na-appreciate yan ng Lord. Yung akala mong nagwawalis ka lang, nagpupunas sa simbahan, hindi yan paglilinis lang. Kung hindi, paglilinis yan at lahat yan paglilingkod sa Lord. Walang mataas, walang mababa na paglilingkod sa Lord. Lahat po yan pantay-pantay. Basta yung motive natin, yung intentions, we are doing it to serve God and to glorify Him. Sabi po dito ni Martin Luther, the maid who sweeps her kitchen is doing the will of God.
just as much as the monk who prays. Ibig sabihin po nito that all honest work you do is sacred and a form of worship if you are doing it to serve God. Again, hindi po nagmamatter kung gaano kabigat yung pagtatrabaho ang ginagawa mo. As long as lahat ng yan, yung intentions mo is to serve God, then lahat ng yan is a form of worship. It's a form to praise the Lord sa buhay mo, na luwalhatiin mo siya. And for our conclusion po, when you wake up tomorrow and go to work, ilagay po natin sa isip natin that we are stepping into ministry. No? Simula po bukas, no, pagpupunta na po tayo ng mga trabaho natin, wag na po nating isipin na trabaho lang ito. Kung hindi, ito po ay ministry natin. Yung pagtatrabaho natin ay para sa Panginoon. Work with integrity because you serve the Lord. Work with excellence because God deserves your best. And work with joy because your inheritance is secure. So tandaan po natin ito. Hindi po tayo nagtatrabaho lang, kundi we work with integrity, we work with excellence, and we work with joy. Kasi ito pong ginagawa natin ay para sa ating nag-iisang Panginoong Diyos. Your desk can be an altar, your classroom a pulpit, and your shop floor as sanctuary. Na lahat po ng bagay na ginagawa natin, we do it as unto the Lord. Lahat po ng yan, kung gusto niyo po na yung work niyo mag-matter, at gusto niyo makagawa ng to make difference, no? And you want to leave a mark, let's understand po yung 3 vital principles dun sa ating scripture. First is yung vocation, that you view your work as God's calling. Service, alam natin kung sino yung real master natin. And we are working for the Lord, hindi sa mga tao lang. And witness, how you work matters. Work with integrity and work to the glory of God. Lahat po ng ito, kung ilalagay po natin siya sa isip natin, magagawa po natin na makapag-share ng salita ng Panginoon sa mga katrabaho natin, nag-glorify natin ng Lord in everything we do kapag itong 3 vital principles na to ay nasa puso po natin. So, ihakbang mo yung mga paa mo to seek God. Ihakbang mo yung mga paa mo to serve God and others by submitting yourself to His purpose. Lahat po ng ginagawa nating pagtatrabaho, it all matters as long as we do it to serve and glorify God. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord. Dinadakila ka po namin, sinasamba at pinapapurihan ngayong araw na to, Lord. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Lord God, ngayong umagang ito, na we are called, all of us are called to serve, Panginoon, sa lahat ng ginagawa namin. Our work life and spiritual life is not separated, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, everything we do inside and outside the church matters. Yung paglilingkod namin, hindi lang po siya nakakulong sa loob ng aming bahay-simbahan. Kung hindi, napaglilingkuran ka rin namin, Lord, kahit sa labas, kahit nasaan kami, Lord. As long as yung puso namin nakatuon na ang lahat ng bagay na ginagawa namin ay para sa inyo, Panginoon, it becomes a worship. Lord, teach us to see our work as worship. Help us, Lord, to labor not for the applause of men, but for your glory. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag kaming maging after the approval of the people around us, kung hindi maging after kami, Lord, sa approval mo. Lord, tulungan niyo ang bawat isa that may our vocations become ministry that reflect your excellence, your love, and your faithfulness.
Lord, help us to view our work as your calling. Give us, O Lord, ng malinaw na focus, malinaw na pananaw, Lord, that all we do is not for our masters here on earth, kung hindi para sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, yung nag-iisa naming totoong master and nothing else more. Dahil ikaw lamang ang nag-iisang Diyos namin na aming paglilingkuran, Panginoon. Lord, tulungan niyo ang bawat isa sa amin na simula bukas, Lord, we will step into our workplace, into our house, into our school, thinking na ito, Panginoon, ay aming ministry. Not just yung workplace, not just school, not just house. Kung hindi, Lord, lahat ng gagawin namin, we will do it, Lord, genuinely, glorifying your name and worshiping you, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mong ito, Lord. Nawa, Panginoon, wag ito manatiling napakinggan lang, Lord, ng aming mga tainga, Lord. Kung hindi, Lord, tulungan niyo kami na mai-apply ito sa buhay namin, Lord God. Tulungan niyo kami that all we do becomes worship because we are doing it for you. We want to glorify you, Panginoon, sa aming mga buhay. All of things na mga meron kami, it doesn't matter, Lord. Ang nagmamatter lang is that yung heart namin, dahil yung heart namin na nagnanais na mapupurihan ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng aming ginagawa, Lord. We praise you, Lord. Sa iyo po namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng pinakamataas sa papuri, pagdakil at pagsamba sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen.